I know that God will speak to us today. Ang kailangan lang maghanda ang ating mga puso. Amen? Let us pray. Lord, salamat po. We thank you sa lahat po, Panginoon, ng pagpapala mo sa amin. We thank you, Lord, for the opportunity to hear your word. Lord, ang dalangin po namin, buksan mo ang aming mga tenga, Panginoon. Help us to open our eyes, Lord God. Ang aming mga puso, Panginoon, para marinig po namin ang nais mong sabihin sa amin. Panginoon, magsalita ka po sa amin. Itago mo ako sa iyong likuran, Lord God, at ikaw nga po ang marinig namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Can we all stand up? Tayo po tayong lahat for the reading of the Word of God. If you have your physical Bible with you, pwede po kayong makisabay sa akin to open your Bible in Exodus chapter 17. While the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. Moses commanded Joshua, "Choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Tomorrow, I will stand at the top of the hill, holding the staff of God in my hand." So Joshua did what Moses commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of the nearby hill. As long as Moses held up the staff in his hand, the Israelites had the advantage. But whenever he dropped his hand, the Amalekites gained the advantage. Verse 12, Moses' arms soon became so tired, he could no longer hold them up. So Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Then they stood on each side of Moses, holding up his hands. So his hands held steady until sunset. And as a result, Joshua overwhelmed the army of Amalek in battle. Bago po kayo umupo, pwede niyo po bang i-preach sa inyong katabi ang title ng today's message, The Value of Supporting Role. Sige po, sabihin niyo sa akin, you can put that in the chat, the value of supporting role. And you may be seated. Praise the Lord. Many of us were familiar with boxing. Amen? For sure, 90% or more, or almost 100%, will agree na lalo dito sa Pilipinas, tayong mga Pinoy, we are very familiar with boxing. Actually, one of the greatest boxer in the world ay kababayan natin, right? Na si Mr. Manny Pacquiao. At sa boxing world po, meron tayong tinatawag na boxing ring. Amen? At ang bawat boxing ring, meron niyang 4 corners. Meron niyang 4 na kanto. Tama po ba? Hindi, sa pagkakatanda ko, yung standard na boxing, hindi bilog ang ring, kundi merong 4 na kanto. At usually, yung mga corner po na yon ay hindi lang basta nagsisilbing limitation. Kasi, di ba, pag in-game sila, bawal silang lumampas doon kasi magiging violation yun sa kanila. Pero hindi lang siya nagsisilbing limitation sa mga manlalaro, kundi, ang sabi ng mga manlalaro, it is part of the game. Yung ring itself, yung corners na yan, is part of the game. Parte yan ng kanilang laro. Sapagkat ang usual na boxing game, meron po yung 12 rounds. No? And every round, meron po yung 3 minutes na tinatagal. So imagine niyo 3 minutes kada round, tapos 12 rounds. Amen? At ang nangyayari, sabi ng mga boxer, within that 3 minutes, gagawin nila, lalaban, susuntok, uppercut, lower cut, ano ba mga cut yan, no? Suntukin mo nga yung katabi mo. Sabi mo, bawal matulog, nag-uumpisa pa lang si pastora, ha? Sinusuntok, and then, pag nag-ring yung bell, kapag na-hit nila yung 3 minutes mark, magre-ring yung bell, hudyat, senyales that they have to go back to their designated corner. Kailangan nila bumalik doon kung saan yung assigned corner nila. Amen? Kahit pa, laban na laban sila, kahit anong gawing gusto nilang suntok na gawin sa kanilang kaaway, kapag narinig nila yung bell, ting, 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 they have to go back doon sa kanilang designated na corner. At alam niyo po, dati, ang akala ko, pumupunta lang ang mga boxer doon sa corner na yun na inassign sa kanila para magpahinga.
para mag-break. Kasi nga parang ano di ba? Pag parang sa school, kapag narinig mo yung bell, break time. Amen. So akala ko dati, ang thinking ko dati, pumupunta lang sila doon para magpahinga. Pero sabi ng mga nakausap ko na mga boksingero, no, at mga familiar with the game boxing, sabi nila, hindi lang pala ito bastang pahingahan. Actually, sabi nila, nagsisilbi ang mga corner na ito minsan na mini hospital para sa kanila. Kasi kapag sugatan sila habang sa laban, kapag pumunta sila sa corner, doon sila, di ba, lalapitan sila ng mga staff nila, tapos papahira ng topical anesthesia, yung kanilang mga sugat, gagamutin yung mga sugat nila, lalagyan sila ng yelo, tama ba? Yung iba pa nga, minamasahe pa yan. Tama po ba? So nagsisilbi rin daw pala itong mini hospital na yung mga sugat nila ay sinusubukang gamutin habang nandun sila sa break, habang nandun sila sa corner. At hindi lang ito basta nagsisilbing mini hospital kasi kung sa loob ng 3 minuto daw ay naisip nilang mag-quit, naisip nilang surrender na lang at sumuko na lang sa laban. Kapag napunta sila sa corner, ine-encourage sila ng kanilang mga coach. Gagawin sa kanilang mga coach, kaya mo yan. Naalala mo yung strategy natin, di ba? Ipa-punch mo, 2 punch, tapos uppercut. Yan, pinapaalala sa kanila ng mga coach nila. At doon din pinapaalala sa kanila ng mga coach nila, di ba, ang goal natin, manalo ka sa laban na ito. Di ba, nag-train tayo para dito. Naalala mo kung gaano ka kaaga gumigising para mag-jogging, para sa laban na ito. So, kung sa 3 minuto na yon, naisip nila mag-give up, pagdating nila sa corner, nare-renew yung kanilang mga lakas. Yung iba pa nga nakikita ko, na binubuhusan sila ng tubig. Akala ko dati for show lang yon. Pero yung sabi ng mga boxers, importante pala yon, para ma-refresh sila, ma-refresh ang isip nila. Kasi kapag ka daw pala, pagod ka na sa laban, minsan kailangan gisingin ang diwa mo. Kasi kapag pagod ka na, you are not acting right. Nakakalimutan mo yung goal, nakakalimutan mo yung game plan, nakakalimutan mo yung strategy. No? This made me realize that we Christians needs that corner too. Kailangan natin yung corner na yon. Na kapag pagod ka na sa laban ng buhay, pagod ka na bumangon sa araw-araw, kailangan mo ng lugar kung saan ka makakapagpahinga. Lugar kung saan ka makakahinga. Amen? Lugar na pwedeng tumulong sa'yo na gamutin yung mga sugat mo. Lugar na pwedeng magpaalala sa'yo ng purpose mo. Lugar na pwedeng magpaalala sa'yo ng strategy mo, ng game plan mo. A place na pwede mong marinig yung encouragement. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya kailangan kita eh. Why? Tayo po bilang mga Kristiyano, walang Kristiyanong kayang makasurvive sa buhay na itong mag-isa. We need somebody. We need a corner. Kailangan natin ng mga lugar, mga tao na magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kasi sa totoo lamang po, nakakapagod ang buhay. Nakakapagod araw-araw na lumaban. No? Kaya nga tayo, minsan Monday pa lang, iniisip mo na agad yung day off eh. Kasi nakakapagod ang buhay. Monday pa lang, iniisip mo na agad, Friday na sana. Amen? Because life is so hard. At marami pong bagay na nakakapagod sa mundong ito. Ayun, sa boxing din, sabi nila, lagi nilang sinasabi that every boxer has a game plan. Lahat daw yan, lahat ng mga manlalaro, bago sila sumabak sa laban, may game plan na yan. Pinag-aralan nila yung kaaway nila. Pinag-aralan nila yung stamina ng kaaway nila. Pinag-aralan nila kung ano yung weakness ng kaaway nila. Pero sabi nila, every boxer has a game plan until you are punched in the mouth. Sabi nila, usually daw, kapag bago sumabak sa laban, alam na alam ang gagawin. Pero pag nasuntok na daw sa bibig, nakakalimutan. Sabi ng mga boxer yan, nakakalimutan nila yung game plan. A picture of us Christian. Pag Sunday, nakarinig ka ng Word of God, nakausap mo si pastor, nakausap mo yung link-up group leader mo, na-encourage tayo, the Lord is my shepherd, I shall not want. He is my provider, He is my healer. Nakaka-encourage, amen. Pero kapag nasampal ka na ng realidad ng buhay,
Kapag nag-hit na sa iyo yung reality of life, that life is not easy. Life is not bed of roses. Amen? Nakakalimutan natin yung purpose natin. How many among you kapag dumadaan ng problema, nakakalimutan mong mabuti ang Diyos? How many among you kapag kabaon sa utang, nakakalimutan mong the Lord will provide? How many among you kapag may sakit ka, nakakalimutan mong Jehovah Rapha, ang Diyos na sinasamba mo? The Lord is my healer. No? Loneliness is not a place that God wanted us to stay. Ang loneliness, hindi po yan ang gusto ng Panginoon na pagstayan mo. If you're thinking na I'm better off na wala akong kasama, na mag-isa ako, mali ka kapatid. Hindi yan ang plano ng Panginoon sa'yo. Gusto ng Panginoon may katulong ka. Kahit gaano ka strong, independent woman. Kahit gaano ka tingin mo magaling ka, malakas ka, kaya mo ang lahat ng bagay, you need a friend. You need someone. You need God in your life. Kailangan mo ng place na makakapagpahinga ka. Kasi tayo, yung physical being natin, napapagod eh. Kahit anong laklak mo ng vitamins, pwede ka pa rin magkasakit. Kasi tao lang tayo. Napapagod. Sabi mo sa katabi mo, tao lang ako, napapagod ha. Yung mga labahin, mamaya ikaw na maglaba ha. Amen? You know, I don't know who needs to hear, I don't know who needs to hear this. But you are not meant to do this alone. Alam ko kaya mo. Kaya mo. Malakas ka eh. Right? But you are not meant to do it alone. Hindi yan ang plano ng Panginoon na pagdaanan mo mag-isa. May mga nilagay ang Panginoon na mga tao sa paligid mo para tulungan ka. Para i-uplift ang spirit mo, para i-encourage ka. Amen? You know, to endure yung hardship ng life, kailangan natin ng support system in place. Kailangan meron tayong support system, meron tayong mga tao na makakatulong sa atin, may mga tao na malalapitan tayo. Ay, pastora, wala na kasi akong tiwala sa mga tao. Right? But believe me, nag-place ang Panginoon, naglagay ang Panginoon ng mga tao na mapagkakatiwalaan mo. Naglagay ang Panginoon ng mga tao na pwede mong hingian ng tulong in times of difficulties, in times of hardships. No, pagka tayo po, para ma-endure natin yung hardship ng life, kailangan soak tayo sa Word of God. Lubog ka sa Word of God. Hindi mo mapapagtagumpayan ang buhay kapag hindi ka lubog sa salita ng Panginoon. Nandito lahat ng sagot sa katanungan natin eh. Amen? Soak ka sa Word of God, soak ka sa presence ni Lord, at meron mga taong nakapaligid sa'yo, natutulong sa'yo, at susuporta sa'yo sa pagtawag ng Panginoon sa buhay mo. Now, the God that we serve is a God who always wins. Ang Diyos po na sinasamba natin, never natalo. Hindi natatalo at never matatalo. The God that we serve is a God who always wins. Lagi siyang panalo, lagi siyang victorious. And you know what? Bilang tayo yung mga anak ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa atin po, na mga Kristiyano, ay makalakad tayo sa buhay na victorious. Ayaw ng Panginoon na lagi kang talunan. Ayaw ng Panginoon na lagi ka ng lugmok. Parang hindi ka na sumaya sa buhay. Ayaw ng Panginoon yon. Ang gusto ng Panginoon, you live an abundant life. You live a victorious life. Ang plano ng Panginoon sa'yo, hindi ka laging naghihirap. God wanted us to experience victory. Amen? Pero, ano nga ba yung victorious life? If that is what God wanted us to possess, kung yan ang gusto ng Panginoon na ma-experience natin, ano nga ba ang victorious life? Psalms 23. Verse 1 to 6. The Lord is my shepherd. I shall not lack. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare the table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah! Amen? Yung Psalms 23, sige, let's give God the praise.
Amen? Yung Psalms 23 is the best description of victorious living. Yung life na nilaan ng Panginoon para sa'yo. Sabi ng Psalms 23, yung life na nilaan ng Panginoon sa'yo, hindi ka magkukulang. I shall not lack. Yung buhay na nilaan ng Panginoon para sa'yo, kahit na dumadaan ka sa valley of the shadow of death, kahit na dumadaan ka sa problema, hindi ka matatakot kasi kasama mo ang Panginoon. Yung buhay na pinlano at nilaan ng Panginoon sa'yo, nag-overflow, may cup runs over. Amen? Hindi kayo laging said, kundi nag-overflow. Napakaganda po ng plano ng Panginoon sa atin. That is what a victorious life is all about. Gusto ng Panginoon, nakaprepare na lahat para sa'yo. Pero tinatanong ko, ang Panginoon, Lord, kung yan ang gusto mo sa amin, paano namin mararanasan yung victory? Kasi sa totoo lang, Lord, parang lagi na lang akong talo sa buhay. Parang every month na lang may problema ako. Every month na lang lugmok ako. Every month na lang napagsasamantalahan ako. Every month na lang nadadaya ako. Paano ba ako magkakaroon ng victorious life? Ang sarap siguro isipin, no, na lagi tayong victorious kahit na dumadaan tayo sa mga pagsubok. Alam natin victorious tayo. Amen, tinuro sa atin ng Pastor Stephen last Sunday, we are more than conqueror. Tayo ay higit pa sa isang mananagumpay. Amen. Pero paano nga ba tayo magkakaroon ng victory? To have a victory, you must engage in the battle. Ganito lang po kasimple. Kung gusto mong manalo, kailangan mo makipaglaban. Hindi pwede na gusto mong manalo, pero ayaw mo makipaglaban. For us to have victory, for us to win this life, for us to win this battle, we have to engage. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating harapin yung mga battle ng buhay. Hindi pwede na gusto mo victorious ka, pero tatakasan mo ang problema. No. To have a victory, kailangan lumaban ka. Kaya siguro si Lord, inaalaw niya na pagdaanan natin yung mga pagsubok ng buhay, yung mga laban ng buhay. Kasi ang gusto ng Panginoon, may experience mo yung victory. Kasi kung hindi ka dadaan dyan, kapatid, hindi mo mararanasan yung victory. Kung hindi mo pagdadaanan yung problema na yan, hindi mo ma-experience yung victory na nilaan ng Panginoon para sa'yo. Amen? Ano bang battle ang pinag-uusapan natin dito, Pastora? Lahat po ng Kristiyano, we face battle. Lahat tayo, walang exemption. Bata, matanda, may ngipin o wala. Lahat tayo ay humaharap sa mga battle. Pero hindi lahat ng battle ay physical fight. Meron tayong tinatawag na spiritual battle. At alam niyo po ba, every single day of our life is a spiritual battle. Naglalaban si Satan at ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Because si Satan, ang purpose niya, ang goal niya, to steal, kill, destroy. Tatlong bagay. Gusto niya pabagsakin ka. Gusto niya pahintuin ka. Gusto niya maisip mo na mag-quit. Gusto niya panindigan mo na mag-quit. Gusto niya kitilin mo ang buhay mo. Yan ang gusto ni Satan. Amen? So every single day, we are on a battle. Tayo po ay nasa gera, nasa laban. At yung text na binasa natin kanina sa Exodus is historic sa mga Israelites sapagkat this is the first physical fight na kinaharap nila after nila makalaya, after nilang umalis ng Egypt. So what happened was, sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, dadalin ko ang mga Israelites from Egypt to the promised land. Ikaw ang magiging leader nila, iaalis ko sila sa slavery, 430 years. Slave sila ng Egyptian. And then, miracle came. Inalis sila ng Panginoon doon, pinalaya sila ng Panginoon. Along the way, kinaharap nila yung Red Sea. Right? Ano nangyari? God parted the Red Sea. Binukas ng Panginoon ang Red Sea. Nakalakad sila. Walang putik. Sabi ng Bible, na dumikit sa kanila mga sandalyas. Imagine that. Ganon kadakila ang Panginoon. Kapag ang Panginoon kumilos, mamamangha ka talaga. Amen? And what happened? Nakatawid silang lahat. Wala ni isang Israelites ang naiwan. Wala ni isang Israelites ang nadakip ng mga Egyptians. At ano nangyari? Nung nakakatawid na sila, imagine mo, milyon na tao eh. Amen? Hindi talaga mabilis yun. Habang tumatawid sila, habang tumataka sila, umaalis sila sa mga Egyptians, na-realize sa mga Egyptians, sandali.
Bakit natin sila pinaalis? So ang ginawa nila, pinahabol nila ngayon ng mga Israelites. At anong sabi ng Bible? Pinahabol nila, they chase after the Israelites. Pero nang nangyari, nilunod sila ng Panginoon sa Red Sea. Wow! What an amazing experience. Nakita mo mismo sa sarili mo mga mata na yung Red Sea na bumukas nung dumaan ka, sumara nung yung mga kaaway mo na ang dumadaan. Imagine that! Siguro ako dun, evil laugh ko. Ha 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 ha! Yan kasi ang napapala nyo, mga kaaway namin. Diba? What an experience. Amen? And after that, they rejoice. Nagsaya sila sa Panginoon. And then, here comes their journey. Papunta ng Promised Land. Along the journey, may mga problemang kinaharap sila. Wala silang pagkain. Nagrereklamo sila kay Moses. Buti pa sa Egypt, may mga onions kami nakakain. Dito, papatayin mo ba kami sa gutom? Anong ginawa ng Panginoon? Nagpaulan, literal, nagpaulan ng pagkain sa kanila. Imagine that. Kung gayon gagawin ng Panginoon yun, pag nagrereklamo ka, no, babagsakan ka ng tinapay, yung matigas na tinapay. So, para sabihin ng Panginoon, anong nirereklamo mo dyan? Etong pagkain. Amen? A picture that whatever you need, He will supply. Amen? Nagreklamo sila, binigyan sila ng Panginoon pagkain. After nilang magkaroon, sabi ng Bible, meron silang manna, meron silang quail. Di ba? Meron silang food. Nag-provide ng Panginoon. Here comes another reklamo. Anong sinabi nila? Ano to? Puro pagkain na lang? Wala bang panulak dyan? Wala ba kaming inumin dyan? Talaga naman ang mga tao, ano, reklamador? Sabi mo sa katabi mo, Israelites ka ba? Hindi na kontento, ano? Nang binigyan ng Panginoon ng pagkain. Ano to? Puro na lang. Parang no, pag in-invite mo sa handaan, ano to? Wala ba tong panulak? Demanding pa, no? Pero ano naman, sabi ng Bible, ng Scripture, pinrovide ng Panginoon. Sabi ni Lord kay Moses, yung staff na nasa kamay mo, istruck mo dun sa bato at maglalabas ng tubig. And here comes the miracle. Nakainom silang lahat. And here comes verse 8 of chapter 17. Sabi doon, while the people of Israel were still at Rephidim, ibig sabihin, pagkatapos nung magkaroon sila ng tubig, pagkatapos nung miracle na na-witness nila, napapahinga sila sa Rephidim. No? Habang nasa Rephidim, nung sinearch ko sa Bible maps, yung Rephidim, Hebrew term siya ng rest. Ang ibig sabihin niya, rest. Amen? At sabi doon, habang sila ay nagpapahinga, from witnessing a great miracle, nagpapahinga sila bago mag-press on doon sa journey nila, umatake ang mga Amalekites. Habang hindi nila ina-expect, dumating ang kaaway. Siguro sabi nila, teka lang, wala naman sa usapan na meron palang aaway sa atin. Akala ko ba itatawid tayo ng Panginoon from slavery to the Promised Land? Ano to? Ano tong nakikita ko? Bakit may mga kaaway na umaatake sa atin? Yung mga Israelites, wala silang alam sa pakikipaglaban. For 430 years, ang alam nila magkumpune, ang alam nila mag-build ng city. They have been slave for 430 years. Wala silang alam sa depensa, wala silang alam sa pakikipaglaban. Hindi sila created na maging warrior. Hindi sila built na maging warrior. And here comes physical fight. First ever physical fight after leaving the Egyptians. Sabi ng verse 8, while the people of Israel were still at Rephidim, the warriors, imagine nyo pa, hindi lang bastang Amalekites, warriors. Ibig sabihin, trained. Amen? Warriors of Amalek attacked them. Amen? And Moses commanded Joshua, choose some men to go out and fight with the army of Amalek for us. No? Sometimes, most of the time, rather, yung attack ng kaaway sa atin, hindi natin napapaghandaan. At walang pinipiling oras, at walang sinasabing oras. Minsan, kakatapos mo palang magsaya, kinabukasan, lungkot na. Alam niyo ganun pakiramdam? May dumating na great news, tas kinabukasan, eto na naman ang problema. Amen? Life is like that. Hindi na po natin matatakasan yan. God is allowing that to happen for us to experience victory. Amen? And what happened? Habang sila ay at rest, habang sila ay hindi nakapaghanda, inatake sila ng kaaway. You know what? Listen to me.
Si Satan, alam niya kung kailan siya atake sa'yo. Kapag alam niya na naka-guard down ka, kapag wala kang depensa, dun ka niya aatakihin. Kapag alam niyang hindi ka nagbabasa ng Bible, dun ka niya aatakihin. Kapag alam niyang hindi ka umaate ng Sunday worship experience, dun ka niya aatakihin. Kasi alam niya, ay madali nilang mapabagsak to. At rest. Naka-guard down. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, don't let your guard down. Always. Always on defense. Amen? So kung hindi natin masasabi kung kailan darating ang kaaway, paano natin mapapanalunan ng battle ng buhay? Amen? Paano natin mapapanalunan? Number 1, choose your battle buddy. Choosing who you're going through the battle with matters. Sabi ng verse 8, verse 8, while still the people of Israel were still at Rephidim, the warriors of Amalek attacked them. Verse 9, Moses commanded Joshua, choose some men to go out and fight the army of Amalek for us. Sabi ni Moses, may atake. Anong gagawin na? Hindi sila nagmukmok. Anong ginawa nila? Sabi ni Moses, Joshua, pumili ka ng mga taong sasama sa'yo para lumaban para sa ating bayan. Amen? Sabi mo sa katabi mong, pinipili kita na maging kasama ko sa laban ng buhay. Pastora, hindi ko po kilala ito. Sino ba ito? Yung mukha sino ba ito? Amen? You know, ang Christian journey po is a difficult journey when you are alone. It is a difficult journey kapag mag-isa ka. Ang hirap kaya na ikaw lang ang Kristiyano sa pamilya. Ang hirap kaya na ikaw lang ang Kristiyano sa mga magkakaibigan. Amen? Ang hirap kaya na ikaw lang mag-isa nagsisimba. Kapag pinasabi ni pastor na sabi mo sa katabi mo, I need you, ang hirap mo sabihin, stranger yung katabi mo Amen? And God wanted us to choose, pumili na mga taong sasama sa atin para lumaban para sa atin. Lumaban kasama natin. You know, ang Panginoon, pinapapili niya tayo ng mga taong sasamahan tayo kasi hindi lahat ng taong available dyan able to fight for you. Hindi lahat ng available able to fight for you. Amen? Napakaraming tao nating kakilala. Pero ang sabi ng Panginoon, choose some men. Yung mga Israelites, million sila. Ang dami-dami nila. Pero bakit hindi sinabi ni Moses na, sige, Joshua, isama mo yung lahat ng mga Israelites para lumaban. Pwede nilang gawin yun. Mas may advantage sila. Kasi marami sila. Pero ang sabi ni Moses, pumili ka lang. Pumili ka lang. Wag lahat, oo ka ng oo. Pumili ka lang ng oo-ohan. Wag lahat isama mo sa battle. Kasi yung iba dyan, hindi ka matutulungan. They will drag you down. Kailangan mong pumili ng mga taong lalaban kasama mo. Kailangan mong pumili ng mga taong ipaglalaban ka. Sabi mo sa katabi mo, pumili ka ng mga taong ipaglalaban ka. Amen? Choose who you are going through the life battles with. Amen? Let's go back to the story. Verse 10. So Joshua did what Moses had commanded and fought the army of Amalek. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur climbed to the top of the nearby hill. And as long as Moses held up his staff in his hand, the Israelites had the advantage. Nananalo sila kapag nakataas ang kamay ni Moses. Pero kapag ka nada-drop down, kapag binababa niya yung kamay niya, natatalo sila. Nananalo yung mga Amalekites. What a story. Amen? Imagine that, no? Kung ako si Moses, pag tinataas ko yung kamay, nananalo. Pag binababa ko yung kamay ko, natatalo. Amen? Ganun talaga ang Panginoon, ano? Kapag gumawa ng bagay at nakutos sa atin, laging nakakamangha. Amen? So what happened? Sabi ng verse 9, Joshua, pumili ka ng mga tao na makakasama mo. And verse 10, sabi doon, so Joshua did what Moses had commanded. Hindi siya nagreklamo. Pwedeng sabihin ni Joshua na, teka lang, bakit ako yung lalaban? Tapos kayo ni Aaron at Hur, Moses, nandyan lang kayo sa taas, pataas-taas lang kayo ng kamay. Tapos ako dito, makikipagbakbakan. Bakit ako? Bakit hindi si Aaron? Bakit hindi si Hur ang isabak sila? Bakit ako? Amen? Pwedeng magreklamo si Joshua. Pwede niyang sabihin yon, pero hindi niya ginawa.
Amen? Because obedience is necessary in winning a battle. Ang pagsunod ay importante para mapanalunan mo ang laban ng buhay. Kung hindi ka susunod sa Diyos, hindi ka mananalo. Again, look at me. Kung hindi ka susunod sa Diyos, hindi ka mananalo. Amen? Obedience is necessary in winning the battle. Amen? Si Joshua, kahit na siguro napapaisip siya, paano kapag natalo, di ako ang mamamatay? Right? Pero sumunod siya. Sumunod pa rin siya sa sinasabi ni Moses. Number 2, to win this battle, do your part. Do your part. Si Moses, may part siya. Siya ang magpipray. Siya ang mag-i-intercede. Siya ang magtataas ng pangalan ng Panginoon, ng staff ng Panginoon. Amen? Si Joshua, may part din siya. Siya yung lalaban sa baba. Amen? Imagine niyo, kung si Moses lang nga nandun at hindi sumunod si Joshua, mananalo ba sila? Hindi. I don't think so. Because for us to win the battle, we have to do our part. Mga kapatid, may role ka na kailangan gampanan sa buhay ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya ikaw ang Kristiyano sa pamilya na yan kasi ikaw ang gagamitin ng Panginoon para makakilala sila. Kaya ikaw ang Kristiyano sa mga kakabarkada, magkakaibigan kasi gagamitin ka ng Panginoon para sila yung makakilala sa Diyos. We have to do our part. Kasi kung hindi natin gagawin ang part natin, hindi tayo mananalo sa battle na ito. Ang thinking kasi natin minsan, basta ako, mapupunta ako sa langit, okay na ako. Basta ako, nananalo sa buhay, okay naman ang buhay ko, wala akong problema, okay na ako. Wala na tayong pakialam sa mga taong in-entrust ng Panginoon sa atin. Yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga kaibigan mo, yung mga pamilya mo, hindi aksidenteng nilagayan ng Panginoon sa buhay mo. May purpose at may parte ka sa buhay nila. And we have to do our part. Kailangan natin gawin yung parte natin. Tanong mo tabi mo, anong parte mo sa buhay ko? Pinanser ako sa buhay mo. Sana all may pinanser sa buhay, Amen? We have to do our part. You have a role to play. Sa mga pelikula po, hindi lahat ng nakikita nating character sa mga pelikula, bida. Right? Meron diyang bida, merong kontrabida. Ayaw naman siguro natin na maging kontrabida tayo, Tanong mo katabi mo, kontrabida ka ba sa buhay ko? Parang ayaw natin yun. So may bida, pero bukod sa bida at kontrabida, meron pang supporting role. May mga supporting actress, Yung mga kaibigan, best friend ng bida. Amen? At alam niyo po, sa isang pelikula, essential ang parte nila. They play an valuable role sa pelikula para mas maging maganda ang pelikula. Kailangan ng mga supporting actress at supporting actor. Amen? At tayo, nagiging supporting actress at actor tayo, may supporting role tayo sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. We have to play that role. Hindi tayo pwedeng magreklamo na, bakit ako? Gusto ko ako bida. Yan ang problema sa atin, Most of us, gusto natin yung role ni Moses. Lead. Nakasalalay sa kanya yung pagkapanalo, na para bang kapag, tinatamad ako, matatalo yung mga Israelites, okay, sisipagin ako, mananalo yung mga Israelites. Gusto natin yung role na yun Bida tayo yung lead. Ayaw natin yung role ni Aaron at Hur. Anong role ni Aaron at Hur? Sila doon, assistant ni Moses. Si Joshua, okay pa yung kay Joshua kasi siya at least warrior. Diba? Kapag nanalo sila, diba, somehow sikat siya. Kasi warrior siya Pero yung role ni Aaron at Hur, assistant sila Sinama lang sila ni Moses sa taas. Wala silang ginagawa doon. Amen? Pero niyo po ba na there is a significant value kung bakit tayo ay binigyan ng mga taong makakasama natin sa ating mga buhay. We have a role to play. Amen? So, anong nangyari? Si Moses, siya yung taga-pray, siya yung taga-intercede. Si Joshua, siya yung lumalaban sa baba. So kapag tinataas ni Moses ang pangalan ng Panginoon, kapag nananalangin siya sa Panginoon, nag-i-intercede siya, kapag tinataas niya ang kanyang kamay, nananalo ang mga Israelites. Kapag binababa niya, natatalo ang mga Israelites. Amen?
At si Aaron and Hur, sabi ng verse 12, so Moses' arms soon became so tired, and he could no longer hold them up. Ikaw ba naman, maghapon nakataas ang kamay mo, hindi ka mangangawit? Sige nga po, taas nyo nga po yung kamay nyo. Taas nyo. O diba, ngayon pa nga lang, ayaw nyo na. Wala, hindi nyo pa natataas, ngawit na. Amen? Imagine that for the whole day, entire day, nakataas yung kamay ni Moses, mapapagod at mapapagod talaga. Ang sabi ng verse 12, so yung kamay ni Moses, napagod. Yung kamay ni natural. Tao lang siya. Amen? Kaya tayo kung napapagod tayo, hindi maling mapagod. Natural yan. Tao ka eh. Sabi mo sa katabi mo, tao ka. Napapagod ka. Si Moses, napagod siya. Amen? And what happened? Sabi ng following nung verse na yon, so Aaron and Hur found a stone for him to sit on. Nakita ni Aaron at Hur, teka lang, napapagod na si Moses. Hindi niya na mataas yung kanyang kamay. At kapag nabababa niya yung kamay niya, natatalo ang mga Israelites. So paano to? Alam nyo, I thank the Lord na hindi ako si Aaron at Hur. Na wala ako dun sa senaryo na yon. Kasi kung ako siguro na senaryo na yon, mag-a-advise siguro kay Moises. Galingan mo kasi yung pagtaas mo ng kamay mo. Ano mo kasi, wag ka kasing ganun magtaas ng kamay. Iayos mo yung pagtaas ng kamay mo. Amen? Pero buti na lang si Aaron at Hur yun nandun. Ano ginawa nila? Hindi nila nilecturean si Moises. Hindi nila sinisi si Moises. Ano ba yan? Bakit binababa mo yung kamay mo? Ba't ka napapagod? Minsan pag nagsabi ka na pagod ka, ano ba yan? Ba't ka napapagod? Ako nga mas nakakapagod nga yung ko eh. Right? Pero si Aaron at Hur, ang galing nilang support group. Ang galing ng support system. Kasi walang salita, nakita nila, hindi nga nagreklamo si Moises eh. Nakita lang nila na napapagod na si Moises. So anong ginawa nila? Kumuha sila ng bato, pinaupo nila si Moises. How many among us na may ganito sa buhay? Na imbes na sermonan ka, imbes na lecturean ka, kapag napapagod ka na, tutulungan ka pa na itaas ang iyong kamay. Pauupuin ka, pagpapahingahin ka, para yung pagod mo mabawas-bawasan. Amen? No, we are looking for somebody na maging ganun sa atin, na maging Aaron at Hur sa atin. But you know what? Sometimes, God is calling us to be Aaron and Hur sa buhay ng ibang tao. What are we doing? Nakikita natin sila na kapag namatay sila, mapupunta sila sa impyerno kapag hindi sila nakakilala sa Panginoon. Pero anong ginagawa natin? What are we doing? Okay, napapagod siya. Okay. Amen? Pero si Aaron at Hur, ginawa nila yung parte nila. Ano yung parte nila? Maging support. Maging assistant. Ginawa nila, pinaupo nila si Moises, tapos hinawakan nila, ang wise eh. Ang wise ng strategy nila. So kung nakataas ang kamay na nanalo, nakababa, natatalo, so dapat naka-retain na nakataas yung kamay. Anong ginawa nila? Sa magkabilang side, si Aaron, si Hur, hinawakan nila yung kamay ni Moises. At sabi ng Bible, hanggang nag-sunset, hanggang natapos yung araw, nakataas ang kamay ni Moises. At yun ang naging resulta, ang naging resulta nito, nanalo ang mga Israelites. Praise the Lord. Amen? They have won the battle. Nanalo sila sa battle. Po, God is calling us to do our part. Gawin ang parte natin sa buhay ng mga tao nakapaligid sa atin. Amen? Huwag po tayong maging madamot na ibigay yung part na pinagagawa ng Panginoon sa atin. Baka kaya ikaw ang nakapakinig ng Word of God ngayon kasi ikaw yung gagamitin ng Panginoon para mag-encourage ng ibang tao. Baka kaya ikaw ang nakakapagbasa ng Bible kasi ikaw ang gagamitin ng Panginoon para ibahagi yun sa iba. Amen? We have to be Aaron and Hur and do our part. Amen? Sa kingdom ng Panginoon. So sabi ng verse 12, napagod si Moises, hinawakan ni Aaron at Hur yung kanyang kamay at nanalo sila. Si Moses, nasa taas. Si Joshua,
nasa baba, nakikipaglaban. Si Aaron at Hur, nasa kanan at kaliwa. Wow. A picture na sa lahat ng aspeto, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, we need somebody. We need a support system. We need a support group. Hindi pwede na mayroong nananalangin sa'yo, pero walang lumalaban para sa'yo. Hindi rin pwede na may lumalaban. Imagine niyo kung lumalaban sila Joshua, pero hindi nakataas ang kamay ni Moises, hindi rin sila mananalo. Ganon din, kung si Moses at Joshua lumalaban, pero napago si Moses, at walang Aaron at Hur, hindi rin sila magtatagumpay. Mga kapatid, kailangan natin ng somebody. Kailangan natin ng support system. Kailangan natin yung mga supporting role ng buhay natin. Kahit na less yung visibility nila sa buhay natin, kailangan natin sila para mapagtagumpayan ang buhay. The secret para tayo ay manalo sa battle is to work together. That is the secret. Amen? For us to win this battle, we have to work together. Hindi pwedeng kanya-kanya ang mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, dapat nagtutulungan tayo. Kung walang hahawak ng kamay ng isa, tayo ang maging Aaron, tayo ang maging Hur. Kung walang lumalaban para sa isang tao, tayo ang lumaban para sa kanila. Lumaban tayo para sa kanila at hindi labanan sila. Amen? God is calling us to be Moses, to be Joshua, who fights, to be Aaron and Hur, na maging support system natin. Amen? Ayun po, last December 2020, I guess, kung tama po ang pagkaka-recall namin, ang pagkakaalala namin, si Andrew po yung bunso naming kapatid, yung team leader natin ng music ministry. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay niya. Bunso po namin siya kapatid. And last December 2020, ay nagkaroon po siya ng sakit. At yung sakit niya na yon, he had to undergo 3 major operation. No? In just 1 month. Imagine that. Sa loob ng isang buwan, kailangan niya maoperahan because meron mga complications na kapag hindi na-address, kapag hindi na gamot, hindi na operahan, possible na ikamatay niya. Amen? Literally, nasa life and death situation siya at that moment. So, syempre kami, bilang mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, we pray to God. Sabi ng doktor, kung ipapa-opera natin siya, walang assurance na magso-survive siya. Kasi kaka-opera niya lang. At ang isang katawan ng isang tao, hindi kaya ng sunod-sunod na operation. Sunod-sunod na major operation, hindi kakayanin possible ng katawan niya. Sabi ng doktor. Pero, kapag hindi natin pinagamot, kasi rare case yan, pwede niya ikamatay. So whether ipapagamot siya, ipapa-opera siya, or aantayin na lang namin siyang mamatay. O syempre, hindi tayo papayag. We will fight this battle. Amen. So ginawa namin, nag-decision kami pamilya, okay, i-undergo ng procedure. Ilubog sa panalangin. Lahat ng global family nung time na yun, 2020, talagang nirali namin. Ipag-pray po natin si Andrew. Ipag-pray po natin yung successful operation. No? Totoo pala yung mga nasa pelikula, no? Na pipirma ka ng waiver, na kapag mamatay yung kapatid mo, wala ang pananagutan ng ospital. At saka totoo pala, yun yung nag-aantay ka sa labas ng operating room, yung hindi ka mapakali, ano na kaya nangyayari, naging successful kaya ang operation. Literal talaga naranasan ko yun. At that time, yung faith namin talagang inilagak namin sa Panginoon. And by the grace of God, buhay pa naman siya ngayon, nandito siya ngayon kasama natin. Turning 5 years na. Ito po, malusog pa rin by the grace of God. Amen? At grasya talaga ng Panginoon. Grabe yung pasalamat namin sa Lord. Grabe yung celebration. Lord, thank you. Impossible na yun eh. Sabi ng doktor, rare yung case ni Andrew. At sabi pa nga ng doktor, iilang doktor lang sa Pilipinas ang kaya ng procedure na yon. Thank God sa provision kasi nahanap namin yung isang doktor dito sa Metro Manila na kayang gumawa ng procedure na yon. Grabe yung miracle ng Panginoon. But after that miracle, here comes another problem. Lumabas yung hospital bill namin. Wow! 700,000. 700 plus thousand. Pagkapunta ko sa cashier, ma'am, running bill po. Sabi kong ganon. Okay, ito po yung running bill nyo. 780 plus thousand? Ano
Anong klase bang ginto ang meron kayo dito sa ospital na to? Bakit ganyan kalaki ang hospital bill namin? That time, pandemic pa kasi. So talagang maraming procedure na kailangan bayaran. Sabi ko, Lord, saan naman kami kukuha ng ganito kalaking pera? At that time, 1 taon na simula nang nag-resign ako sa trabaho ko para mag full-time sa ministry. Lord, saan kami kukuha? Si Tatay Larry, yung tatay namin, full-time pastor. Pastor Stephen, yung kuya, panganay namin, full-time pastor. Ako, kasi yung kuya po namin pangalawa, nasa GIA Canada eh. Ako yung next in line, full-time din sa ministry. Isa na lang yung nagtatrabaho sa amin, yung kapatid namin si Eileen. Sabi namin, Lord, kaya ba ni Eileen 700,000? Anong trabaho po ang pwede namin gawin para ma-provide yan? And we're praying, Lord. Actually, nung pagka-receive ko talaga nun, ito po talaga, hindi po kayo nagkakamali. Sabi nung cashier sa akin, ay ma'am, ano pa yan? Hindi pa yan final. Ay, sabi ko, salamat naman sa Diyos. Hindi pa final. Sabi niya, hindi pa po final kasi madadagdagan pa po yan. Sabi niya gano'n. Ay, sabi ko, bakit? Sabi niya, wala pa po dyan yung professional fee ng doktor. Binibilang ko, ilan yung doktor na nag-handle sa kanya? May anesthesiologist, merong surgeon, meron pa yung sa endoscopy. Sabi ko, Lord, alam ko yung mga professional fee ng mga doktor na to kasi sila talaga expert talaga dun sa craft. Sabi ko, Lord, mukhang mag-1 milyon yung babayaran namin. Sabi ko talaga, hindi kami makakalabas sa ospital na to. Pero nyo, by the grace of God, tinulungan kami ng Panginoon. At that time, nung naglalakad ako, hawak-hawak ko yung hospital bill, inisip ko, Lord, saan kami kukuha ng pera? Kanino kaya ako mangungutang? Kanino kaya kami lalapit para ma-provide ng mga bagay na ito? Naisip ko, Lord, baka kung hindi ako nag-resign sa trabaho ko, baka kahit pa paano makakapag-ambag ako eh. Kasi at that time, Lord, medyo malaki naman yung sinasahod ko eh. Maganda naman yung career opportunity ko at that time eh. Siguro, Lord, kung hindi ako nag-resign, baka may ambag ako. Ayun yung kasi nakaka-pressure yung lahat ng mga kapatid mo, may ambag, may ginagawang parate. Tapos ikaw, parang pakiramdam mo, wala kang silbi. Parang wala akong maiambag. Amen? Alam niyo yung lahat sa bahay may kanya-kanyang toka. May nagbabayad ng kuryente, may nagbabayad ng tubig. Ikaw, pagkain lang ang ambag mo. Kumakain na, hindi ka mag-aambag ng pagkain. Tagakain ka lang, yun lang ang ambag mo. Imagine that feeling. Yun yung feeling ko that time. Upset talaga ako na, Lord, ba't naman ganito? Pakaramdam ko wala akong ambag. Pakaramdam ko wala akong silbi. Mali ba, Lord, na nag-full-time ako? Parang pakaramdam ko at that time, mali ata yung desisyon ko. Mali ata yung naging desisyon ko na iwanan trabaho. Pero nyo, the Lord made me realize na, teka lang, oo, wala akong ambag financially. Amen? Pero, ako yung nandun sa ospital para magbantay sa kanya ng ilang araw. Ako yung pumupunta sa cashier. Ako yung nag-asikaso ng PhilHealth. Lahat ng mga pwedeng malapitan, lahat ng paraan para maka-discount. Ako yung naglalakad ng mga papeles. Tapos, ang ginawa ko pa nun, pumunta ako sa mga doktor. Kinapalan ko na yung mukha ko, na Dok, baka pwede pong bawasan yung professional fee kasi mahirap lamang po kami. Wala po kaming kakayahan na bayaran ng mga yan. Ako yung nakiusap sa doktor na, Dok, baka pwedeng 12 months to pay. Imagine niyo yun, ginawa mong installment yung doktor. Amen. Pero by the grace of God, pumayag yung doktor eh. Amen. Sabi ko, hindi ako yung nag-ambag talaga ng finances. Hindi ako yung nag-ambag financially. Pero may role ako. May part ako na ginawa. Ganon din tayo mga kapatid. Maybe we think, wala akong silbi sa pamilya na to. Panggulo lang ako sa mga kaibigan ko na ito. You have a role to play. You have to do your part. Kailangan mong gampanan kung ano yung role na sinat ng Panginoon para sa'yo. Huwag ka ma-lose heart na parang wala akong silbi. Kasi may nilaan ng Panginoon na parte para sa'yo. Kailangan mo lang gawin. Kailangan mo lang tayuan yung parte mo sa kingdom ng Panginoon, sa buhay ng mga tao na kapaligid sa'yo. Amen? And while ending yung story na binabasa natin, sabi ko, Lord, we need Moses in our lives na ipagpe-pray kami. We need Joshua
that will fight for us and with us. And we need Aaron and Hur na susuportahan kami kapag napapagod kami. Pero sabi ko, Lord, what if wala? What if pag tumingin ako sa kaliwat kanan, parang wala. Pag tumingin ako sa, parang wala akong leader. Pag tumingin ako sa baba, parang walang lumalaban para sa akin. Kinakalaban pa nga ako, hindi lumalaban para sa akin eh. What if wala? And buti na lang, tinapos ko yung verse na ito. Sabi ng verse 14, after the victory, verse 15, Moses built an altar and named it Yahweh Nisi, which means, the Lord is my banner. Sabi doon, after nilang manalo, nag-build ng altar si Moses at tinawag niya yung Jehovah Nisi. The Lord will fight for you. The Lord is fighting for you. You know what? Kung wala mang Moises, wala mang Joshua, wala mang Aaron at Hur sa buhay mo, may Jehovah Nisi. Meron tayong Yahweh. Meron tayong Jesus na lumalaban para sa atin kahit hindi natin alam. Lumalaban para sa atin kahit hindi natin napapansin. He is fighting our battles. Na hindi mo alam, yun ang kakampi mo. Akala mo wala kang kakampi sa mundo na ito. But in reality, God is on your side. If God is on your side, who can be against you? Amen? Sometimes we just have to realize na, kung wala mang nagpe-play ng mga role na yan sa buhay mo, may Diyos na kaya yung tatlong bagay na yan. Kaya niyang manalangin at mag-intercede para sa'yo. Kaya niyang mag-lead para sa'yo. Kaya niyang lumaban para sa'yo, parang si Joshua. At kaya niya maging Aaron at Hur. Amen? Na kung napapagod ka na, may hahawak ng kamay mo. Amen? May tutulong sa'yo, may magpapaupo sa'yo para makapahinga ka. Amen? That is how great our God is. That is how strong our God is. He is amazing. He is magnificent. Amen? We just have to remind ourselves, kasama ko ang Panginoon. And I will never be alone. And the best supporting role, that is Yahweh. That is Jesus. You have to bear that in mind. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.